magnanakaw. Isang hamak na ahas na nagkunwaring maamo para lamang makuha ang mga alahas ng yumaong anak ko. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Marisol, dahil alam nating dalawa kung anong klaseng basura ang pinagmulan mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina ng mansyong Santillan. Sa harap niya, nakatayo si Marisol, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tray na may 3 mangkok ng mainit na sopas. Ang sopas na yon ay dahan-dahang niluto ni Marisol sa loob ng 2 oras. Tinitiyak na ang bawat piraso ng gulay ay malambot para sa 3 batang kanina pa naghihintay ng hapunan. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng bahagyang pagkapaso mula sa mainit na kalan. Isang sakripisyong hindi niya ininda dahil ang tanging hangad niya ay makitang mabusog ang mga batang parang mga tuyot na halaman sa loob ng malamig na mansyong ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagod at pagmamahal na yon ay tila nawalan ng halaga. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga kamay, bumagsak sa sahig at nagkalat ang mainit na sabaw sa mamahaling tile. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit mas malakas ang tibok ng puso ni Marisol na tila isang ibong nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Hindi niya maramdaman ang init ng sabaw na tumalsik sa kanyang paanan dahil ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Madam, wala po akong kinuha. Ang sopas lang po na ito ang inatupag ko buong hapon para sa mga bata. Ang nangangatal na sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa tindi ng takot. I don't care about your excuses. Kitang-kita ng 2 mata ko ang kwintas ni Isabela sa loob ng iyong lumang bag. Singal muli ng matanda habang iwinawagayway ang isang kumikinang na ginto na may pendant na hugis puso. Kasabay nito ang yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Pumasok si Mateo, ang arkitektong may madilim na mukha. Ang lalaking sa loob ng ilang buwan ay palihim na hinangaan ni Marisol dahil sa kanyang pagiging amang nagdadalamhati. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Mateo ay hindi nagpakita ng kahit anong bahid ng awa. Tumingin siya sa basag na porselana, sa nagkalat na pagkain, at pagkatapos ay sa umiiyak na si Marisol. Mateo anak, tignan mo ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Habang abala ka sa trabaho, ninanakawan na tayo ng hampas lupang ito. Ang madamdaming sumbong ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay biglang naging malambot, puno ng pagkukunwaring lungkot. Tinitigan ni Mateo si Marisol. Ang titig na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. I expected more from you, Marisol. Inakala ko na ikaw ang magiging liwanag sa bahay na ito para sa mga anak ko, pero isa ka rin palang manggaganso. Get out. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito bago pa ako tumawag ng mga pulis. Ang mga salita ni Mateo ay parang isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ni Marisol. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa nagbabadyang luha na hindi niya hinayaang pumatak sa harap ng mga taong ito. Ang bawat sulok ng mansyong yon na sinubukan niyang lagyan ng init at kalinga ay tila naging mga matatalas na tinik na nagtataboy sa kanya. Ang mga alaala ng pagtawa ng 3 bata kaninang umaga habang tinutulungan niya silang magbihis ay biglang naging mapait na alaala. Dahan-dahang tumalikod si Marisol. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Habang papalabas siya ng mansyon, bit-bit ang kanyang iilang gamit sa isang sako, ang malamig na sungmu ng bagyo ay sumalubong sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa kanyang nawasak na puso. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, kundi manipis na tsinelas, ay nagsimulang lumubog sa basang lupa, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikiramay sa kanyang pighati. Huminto siya sa harap ng malaking gate
at lumingon sa huling pagkakataon sa madilim na bintana ng silid ng mga bata. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bakit sa mundong ito, ang mga taong wala ng ibang alam, kundi ang magmahal at magsilbi ang siyang laging tinatapak-tapakan at pinagkakaitan ng katarungan? Hanggang kailan maghahari ang kasinungalingan sa loob ng mansyong binuo sa ibabaw ng mga pait at lihim? Nakatayo si Marisol doon, mag-isa, basang-basa, at ang kanyang tanging dala ay ang alaala ng mga batang naiwan sa kamay ng isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling sutla at dasal. Huwag kang lilingon, Marisol. Huwag mong hahayaang makita nila ang bawat patak ng luha mo dahil ang bawat hikbi ay parang musika sa pandinig ng mga taong nagnanais na makita kang durog at gapang sa lupa. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binubulong ni Marisol sa kanyang sarili habang ang kanyang mga paa ay tila nawawalan na ng pakiramdam sa tindi ng lamig. Ang suong mu ng bagyo ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang payat na katawan, tila isang kulay abong kumot na nagnanais na ibaon siya sa limot. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang pakikipagbuno sa bigat ng kanyang dibdib. Hindi lamang ang sako ng kanyang mga gamit ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang gunita ng 3 pares ng mga mata, nina Alon, Agos at Anod, na naiwang nakadikit sa malamig na salamin ng bintana, nanonood habang ang kanilang tanging takbuhan ay itinataboy sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad siya patungo sa direksyon ng palengke, kung saan ang mga ilaw ay aandap-andap na parang mga pag-asang malapit ng mamatay, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang nakakanginig balat na tunog. Isang gabi, noong siya ay naglilinis pa sa malawak na kusina, narinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa ilalim ng mga tili ng sahig. Noong una, inakala niyang ito ay mga daga lamang na naghahanap ng pagkain, ngunit ang ritmo ng tunog ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tunog ng maliliit na kamao na tumatama sa kahoy, isang tahimik na pagsusumamo na humihingi ng tulong mula sa kailaliman. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob mismo ng mansyong Santillan na tila isang magandang puntod, ang kalupitan ay muling naghahasik ng lagim sa loob ng tinatawag na Room of Penance o ang silid ng pagsisisi. Nakatayo si Doña Imelda sa harap ng 3 bata na nakayuko at nanginginig. Ang tanging liwanag sa silid ay ang maliit na kandila sa harap ng isang rebulto at ang kumikinang na itim na rosaryo na nakapulupot sa mga daliri ng matanda. Bakit kayo umiiyak? Ang tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakapagpatindig ng balahibo. Umiiyak ba kayo? Para sa babaeng yon? Para sa isang magnanakaw? Ang dumi-dumi ng puso nyo katulad ng sa tatay nyo. Kung hindi dahil sa inyo, sana ay humihinga pa ang anak ko. Sana ay kapiling ko pa si Isabela. Lola, gutom na po kami. Si Marisol lang po ang nagluluto para sa amin. Ang mahinang sagot ni Anod, ang pinakamaliit sa 3, habang ang kanyang boses ay pinuputol ng pigil na paghikbi. Isang matunog na pagtama ng palad sa lamesa ang bumasag sa katahimikan. Gutom, ang kailangan nyo ay disiplina, hindi pagkain. Ang pagkain ay para lamang sa mga batang marunong sumunod. At hanggat may bahid pa ng pagmamahal ang mga puso nyo para sa babaeng iyon, mananatili kayong uhaw at gutom sa silid na ito. Magdasal kayo, humingi kayo ng tawad dahil ang inyong pag-iral ay isang sumpa sa pamilyang ito. Ang mga bata ay sabay-sabay na lumuhod sa matigas at malamig na sahig. Ang kanilang mga tuhod ay nagsimulang mamula at mangalay. Ngunit wala silang magawa, kundi ang pumikit at tanggapin ang bawat salitang parang latigo na humahampas sa kanilang murang isipan. Doon sa dilim, ang itim na rosaryo ni Imelda ay tila nagmistulang isang kadena. Mahigpit na nakatali sa leeg ng bawat isa sa kanila.
Sinasakal ang anumang bakas ng kabataan at kagalakan. Samantala, sa gilid ng isang saradong tindahan sa palengke, napaupo si Marisol. Ang kanyang katawan ay hindi na nakayanan ang pagod at gutom. Ang amoy ng mga bulok na gulay at basang semento ay humahalo sa amoy ng ulan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang kumuha ng init mula sa sariling katawan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mateo, ang mukha ng lalaking hinangaan niya. Ngunit siya ring bumasag sa huling piraso ng kanyang tiwala sa mundo. Bakit hindi mo ako pinakinggan, Mateo? Ang bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng ulan. Bakit mas pinili mong maniwala sa lason kaysa sa katotohanang nasa harap mo na? Biglang tumayo ang mga balahibo sa batok ni Marisol. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa basang kalsada. Ang tunog ay mabagal, maingat, ngunit papalapit sa kanya. Isang anino, ang dahan-dahang humahaba sa semento, nagmumula sa likod ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Ang anino ay tumigil ilang metro, ang layo mula sa kanya. Sa kabila ng dilim at ng sungmu, nakita niya ang isang matangkad na figura ng isang lalaki na nakasuot ng itim na kapote. Sino ito? Ang mga pulis ba na ipinadala ni Doña Imelda upang tuluyan siyang ibaon sa kulungan? O isa sa mga tauhan ng matanda na may utos na patahimikin siya ng tuluyan upang hindi na lumabas ang mga lihim ng mansyon? Sino ka? Huwag kang lalapit. Ang sigaw ni Marisol, bagaman ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang lalaki ay dahan-dahang humakbang pasulong hanggang sa maabot ng aandap-andap na ilaw ng poste ang kanyang mukha. Hindi ito ang mukha ni Mateo at hindi rin ito mukha ng isang estranghero. Ito ay si Lito, ang driver na laging tahimik, ang taong nakakita sa lahat ng dumi at luha sa loob ng mansyong Santillan sa loob ng maraming taon. Marisol, ang mahinang tawag ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag, isang halong takot at matinding pagsisisi. Kailangan mong umalis dito, ngayon din. Ngunit bago pa makasagot si Marisol, may inilabas si Lito mula sa loob ng kanyang kapote. Isang bagay na nakabalot sa lumang tela, isang bagay na tila may mabigat na kasaysayan. Ito, ang sabi ni Lito, habang nanginginig ang mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Isabela. At ito rin ang magiging dahilan kung bakit ka papatayin ni Doña Imelda kung hindi ka magtatago. Ang tiwala ay parang isang kristal, Mateo. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may makikitang lamat. At ang babaeng iyon, ang Marisol na yon, ay hindi lang bumasag sa tiwala mo, kundi nilapastangan din ang alaala ng anak ko. Ang boses ni Doña Imelda ay naging parang isang malambot na huni ng ahas habang inilalapag niya ang isang tasa ng tsa sa harap ni Mateo. Sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansyon, ang bawat gamit ay tila may sariling bigat, isang nakalulunod na karangyaan na lalong nagpatingkad sa kalungkutan ni Mateo. Nakaupo ang arkitekto sa kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay bihasa sa pagbuo ng mga matatayog na gusali, ay tila walang lakas na nakapatong sa mga asul na disenyo. Ang tanging naririnig sa silid ay ang banayad na pagtama ng kutsara sa porselana ng tasa. Isang tunog na tila tumitibok sa loob ng ulo ni Mateo bilang paalala ng kanyang pagkatalo. Tumingin si Mateo sa portrait ni Isabela na nakasabit sa dingding. Ang kanyang asawa ay nakangiti sa larawan. Isang ngiting tila may itinatagong lungkot na noon ay hindi niya napansin. Ang iro niya ng buhay ay parang isang mapait na biro. Habang siya ay abala
sa paggawa ng mga tahanan para sa ibang tao. Ang sarili niyang tahanan ay dahan-dahang nagiging isang magandang kulungan. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay dinisenyo niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon, ang bawat pader ay tila humihigpit. Sinasakal ang bawat hininga niya. Hindi ko alam, Ma. Parang may mali. Ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Marisol has been good to the kids. Nakita ko kung paano siya tignan ni na Alon. There was life in their eyes again. Life? O baka naman manipulation? Ang mabilis na sagot ni Imelda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng kanyang mamahaling salamin. Mateo, anak, ganyan din ang ginawa ng mga taong pumatay sa dangal ng pamilya natin noon. Gagamit ng awa para makapasok. At kapag nakuha na ang loob mo, doon sila mananakit. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Isabela? Ang depresyon niya? Ang pagkawala niya? Hindi ba't dahil din iyon sa mga taong pinagkatiwalaan niya, ngunit trinaydor siya? Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela ay tila isang sariwang sugat na binudburan ng asin. Ang makam toyloy o ang bigat ng pagkakasala ay muling gumapang sa puso ni Mateo. Pakiramdam niya ay siya ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa kanyang kapabayaan at ang bawat salita ni Imelda ay parang isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa krus ng pagsisisi. I need to be sure, bulong ni Mateo. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang kasiguraduhan habang naglalakad patungo sa maliit na silid na tinuluyan ni Marisol bago ito pinalayas. Ang silid ay amoy tuyong sampagwita at sabon, isang amoy na simple ngunit puno ng kalinga. Sinimulan ni Mateo na buksan ang mga kabinet. Hinahanap ang iba pang ebidensya na sinasabi ng kanyang biyenan. Sa ilalim ng isang lumang unan, may naramdaman siyang matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, tumambad ang isang munting kahon ng alahas na pag-aari ni Isabela. Ang bawat piraso ng ginto sa loob ay tila sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Nandyan ba, Mateo? Ang boses ni Imelda mula sa pintuan, puno ng tagumpay na itinatago sa likod ng huwad na awa. Napapikit si Mateo ng mariin. Ang kanyang puso ay tila isang gusaling gumuho sa isang iglap. Sa loob-loob niya, may bahagi pa rin siyang nais sumigaw na hindi ito magagawa ni Marisol, na baka ito ay isang pagkakamali lamang. Pero paano? Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang laso ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng kumalat sa kanyang dugo. Pinapatay ang anumang tiwala na natitira. Ngunit habang ibinabalik niya ang kahon, isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa likod ng cabinet. Ito ay isang lumang sulat, kupas na ang tinta at punit-punit ang mga gilid. Dinampot ito ni Mateo nang may panginginig ang mga daliri. Hindi ito sulat ni Isabela. Ang sulat kamay ay magaspang, mabilis, at puno ng galit. Binasa ni Mateo ang unang linya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huwag mong isiping matatakasan mo ang ginawa mo sa kanya. Ang bawat luhang pumatak ay may kabayaran. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sino ang sumulat nito? At kanino ito ipinadala? Tumingin siya kay Doña Imelda na nakatayo pa rin sa pintuan. Tinitignan siya ng may kakaibang kislap sa mga mata. Isang malaking katanungan ang naiwan sa isipan ni Mateo habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa misteryosong papel. Isang katanungan na nagpapahiwatig na ang dilim sa loob ng mansyong Santillan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Anong lihim ang itinatago ng pader na ito na hindi kayang burahin ng anumang disenyo? At sino ang tunay na biktima sa larong ito ng kasinungalingan? Hindi siya nagpakamatay dahil lamang sa lungkot, Marisol. Pinatay siya ng bawat katahimikang ipinilit sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang bawat pader na itinayo ni Mateo ay naging rehas para sa isang ibong ang tanging hangad lang ay lumipad ng malaya. Ang boses ni Lito ay naging parang isang kalawang na bakal na kumakayod sa katahimikan
ng maliit at madilim na silid sa likod ng isang lumang bodega malapit sa palengke. Dito pansamantalang dinala ni Lito si Marisol upang makaiwas sa ulan at sa anumang panganib. Ang amoy ng lumang kahoy, semento at tuyong kape ay humahalo sa lamig ng gabi. Isang maliit na gasera ang tanging nagbibigay ng liwanag. Ang apoy nito ay sumasayaw at lumilikha ng mga higanting anino sa dingding, tila mga multo ng nakaraan, na pilit na bumabalik sa kasalukuyan. Nakatitig si Marisol sa maliit na apoy. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa isang mainit na baso ng tubig na ibinigay ni Lito. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng mga salitang narinig. Naalala niya ang dambana, ang kwarto ni Isabela sa mansyon na laging nakakandado at pinagbabawalang pasukin ng sinuman. Tuwing dumadaan siya sa harap ng pintuan yon, palagi siyang nakakaramdam ng kakaibang kaba. Tila may isang pusong tumitibok pa rin sa loob ng silid na yon, naghihintay na mapalaya. Si Isabela. Ang alam ng lahat ay masaya siya. Ang mahinang sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Si Mateo, mahal na mahal niya ang asawa niya. Ginawa niya ang lahat para rito. Mahal? Ang mapait na tugon ni Lito habang nagpupunas ng kanyang basang buhok. Minsan ang pag-ibig ay nagiging isang malupit na sakal. Hindi nakita ni Mateo ang ginagawa ng kanyang biyenan. Habang abala siya sa pagbuo ng kanyang karera, si Doña Imelda ay dahan-dahang kinakain ng kaluluwa ni Isabela. Nakita ko ang lahat, Marisol. Nakita ko kung paano pilitin ni Madam ang kanyang sariling anak na talikuran ang kanyang mga pangarap para sa dangal ng pamilya na siya lang naman ang nakakakita. Huminto si Lito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay naging basa. Isang bihirang pagkakataon para sa isang lalaking sa loob ng maraming taon ay piniling maging piping saksi. May isang bagay sa mansyong yon na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Bakit hanggang ngayon, tuwing 6:00 ng gabi, amoy na amoy pa rin ang sariwang kandila sa kwarto ni Isabela? Patay na siya, ngunit tila may nagtitirik pa rin ng apoy para sa kanya sa dilim. At hindi iyon si Mateo. Ang mga balahibo sa braso ni Marisol ay muling tumayo. Ang bawat salita ni Lito ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, ngunit ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mansyon na itinuturing na simbolo ng tagumpay ni Mateo ay isa palang sementeryo ng mga pangarap at katotohanang ibinaon ng buhay. Kinuha ni Lito ang kanyang lumang jacket na nakasampay sa isang gilid. Mula sa bulsa nito, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa ng ulan. Iniabot niya ito kay Marisol nang may matinding pag-iingat. Tila ito ay isang banal na relikya na maaaring mabasag sa isang maling galaw. Ito ang naiwan ni Isabela bago siya tuluyang nawala. Ang sabi ni Lito, hindi ko ito maibigay kay Mateo dahil alam kong kukunin lamang ito ni Doña Imelda. Pero ikaw, Marisol, nakita ko kung paano mo tignan ang mga bata. Meron kang pusong katulad ng kay Isabela. Ikaw lang ang makakaunawa nito. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang plastik. Sa loob ay may isang punit na pahina mula sa isang diary. Ang papel ay may mga mantsa ng tuyong luha at ang mga letra ay tila isinulat sa gitna ng matinding pagmamadali at takot. Habang binabasa ni Marisol ang mga salitang nakasulat sa Tagalog, tila naririnig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang tainga. Isang boses na nagmumula sa kabilang buhay. Huwag mong hahayaang makuha nila ang mga bata. Ang basement ay hindi lamang imbakan. Doon nila ako sinubukang sirain. Marisol, iligtas mo sila bago maging huli ang lahat. Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Paano nalaman ni Isabela ang kanyang pangalan? Ang diary na yon ay isinulat taon na ang nakalilipas bago pa man siya dumating sa Baguio. Isang malakas na hangin ang umihip
nagdulot ng pagpatay sa apoy ng gasera. Sa gitna ng kabuuang kadiliman, ang tanging naririnig ni Marisol ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubungan. Tila mga libu-libong daliring kumakatok, naghahanap ng paraan upang makapasok. Tatahakin ko ang impyerno, huwag lang kayong mabalutan ng dilim, dahil ang isang ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng sugat na handa niyang tanggapin para sa kanyang mga anak. Ang boses ni Marisol ay parang isang marubdob na panalangin sa gitna ng madaling araw. Ang hamog sa labas ng mansyong Santillan ay tila mga puting aninong nagbabantay, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Bit-bit ang munting pag-asa mula sa pahina ng diary na ibinigay ni Lito. Bumalik si Marisol. Gumapang siya sa pagitan ng mga halamanan. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng hamog at ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga kamay ay tila isang babala ng panganib. Sa tulong ng isang susi na palihim na iniabot ni Lito, bago sila naghiwalay, dahan-dahang binuksan ni Marisol ang pinto sa likod ng kusina. Ang tunog ng lumang bisagra ay dumaing sa katahimikan, isang mahabang halinghing na tila humihihingi ng saklolo. Pagpasok niya, ang amoy ng napanis na pagkain at malamig na semento ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ang kusina ang kanyang pakay. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa isang sulok ng imbakan sa ilalim ng mga luma at maalikabok na istante. Doon nahanap niya ang isang maliit na pinto sa sahig, ang lagusan patungo sa ham o ang basement na binanggit sa diary. Nang dahan-dahan niyang silipin ang ilalim, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Sa gitna ng madilim at masikip na espasyo, nakita niya ang tatlong bata. Nakaupo sina Alon, Agos at Anod sa ibabaw ng isang manipis at maruming banig. Ang tanging liwanag nila ay isang maliit na flashlight na aandap-andap na ang baterya. Ang nakadurog sa puso ni Marisol ay ang nakita niyang ginagawa ng mga ito. Hawak ni Alon ang isang maliit na piraso ng matigas na tinapay at dahan-dahan niya itong pinagpipiraso upang ibahagi sa dalawa niyang kapatid. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mababaw na paghinga at ang paminsan-minsang hikbi ni Anod na pilit niyang sinusupil sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang sariling bibig. Dahan-dahang bumaba si Marisol sa matarik at madulas na hagdanan ng silong. Ang bawat baitang ay tila isang pagsusulit sa kanyang katapangan at ang bawat buntong hininga ng lumang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala na baka siya ay mahuli. Nang maabot niya ang pinakaibaba, ang lamig ng semento ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang mga buto. Alon, Agos, Anod. Ang pabulong na tawag ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding pangungulila. Ang tatlong bata ay sabay-sabay na napalingon. Sa loob ng ilang sandali, ang kanilang mga mata ay nanatiling dilat sa gulat, tila hindi makapaniwala na ang anghel na itinaboy sa gitna ng unos ay muling nagbalik sa kanilang piling. Si Anod, ang pinakamaliit, ang unang nakabawi. Binitawan niya ang piraso ng tinapay at mabilis na gumapang patungo kay Marisol. Ang kanyang maliliit na bisig ay mahigpit na yumakap sa binti ng dalaga. Ate Marisol, akala po namin ay iniwan niyo na kami. Sabi po ni Lola, masama raw po kayong tao. Ang hikbi ni Anod na ngayon ay hindi na niya napigilan. Ang kanyang mainit na luha ay tumulo sa basang palda ni Marisol. Isang init na tila nagpaliyab sa galit at awa sa puso ng dalaga. Lumuhod si Marisol at niyakap ang tatlo ng sabay-sabay. Sa loob ng madilim na silong na amoy amag at luma, ang kanilang yakap ay tila naging isang kuta laban sa kalupitan ng mundo sa labas. Hinaplos ni Marisol ang mga pisngi ni na Alon at Agos na kahit sinusubukang maging matatag bilang mga kuya,
ay hindi rin nakaiwas sa pangangatog ng kanilang mga balikat. Makinig kayo sa akin, ang bulong ni Marisol habang pinupunasan ng kanilang mga muka gamit ang kanyang laylayan. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba. Hindi ko kayo iiwan. Nandito ako dahil ipinangako ko sa inyong nanay na poprotektahan ko kayo. Nakita niyo po si Mommy? Ang tanong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang kislap na matagal nang nawala. Hindi nakasagot agad si Marisol. Paano niya ipapaliwanag sa mga batang ito na ang kanilang ina ay kinakausap siya sa pamamagitan ng mga punit na pahina ng isang diary? Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balot ng kanin at pritong isda na ibinigay ni Lito. Ang amoy ng pagkain ay agad na napuno ang maliit na espasyo. Isang amoy na tila isang himala para sa mga batang ilang araw ng pinagkakaitan ng sapat na nutrisyon. Kumain kayo. Bilis bago tayo mahuli. Ang utos ni Marisol. Pinanood niya ang mga bata habang mabilis na kumakain. Ang bawat subo ay puno ng desperasyon na nagpapakita kung gaano kalala ang ginagawang pagpapahirap ni Doña Imelda sa kanila. Ito ang golden moment sa gitna ng kadiliman. Ang sandali kung saan ang pagkain ay hindi lamang pamatid gutom, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal na muling nabuhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang tunog ang biglang bumasag sa kanilang munting katahimikan. Hindi ito ang tunog ng hangin o ng ulan sa labas. Ito ay ang mabigat at pamilyar na tunog ng mga yabag ng sapatos sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa pintuan ng silong. Nandyan na si Lola, ang bulong ni Agos. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla na parang papel. Mabilis niyang itinago ang natitirang pagkain sa likod ng isang lumang kahon. Napatayo si Marisol. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Wala siyang mapagtataguan sa loob ng masikip na silong na ito. Ang tanging liwanag mula sa itaas ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng pinto ng silong habang dahan-dahan itong bumubukas. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang matalas na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Isang anino ang dahan-dahang humaba sa mga baitang ng hagdan. Isang aninong may dalang panganib at puot. Sino ang narito? Ang boses na umalingaw-ngaw ay hindi ang matinis na boses ni Doña Imelda. Ito ay isang malalim at baritonong boses na puno ng pagtataka at galit. Si Mateo. Nakatayo ang ama ng mga bata sa tuktok ng hagdanan. Hawak ang isang flashlight na ang liwanag ay direktang tumama sa mukha ni Marisol na basang-basa at nanginginig sa takot, habang ang tatlong bata ay nakakapit sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay madalas na nagtatago sa likod ng mga dasal at banal na salita. Ngunit ang boses ng katarungan ay hindi kailanman mapapatahimik ng kahit anong kandila o insenso. Ang liwanag ng flashlight ni Mateo ay tila isang matalas na espada na humihiwa sa dilim ng basement. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa tatlong bata. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Mateo at ang mahinang paghikbi ni Anod na pilit isinisiksik ang sarili sa likod ni Marisol. Ang amoy ng amag at ng isdang dinala ni Marisol ay tila naging lason sa hangin, isang ebidensya ng pagsuway na hindi maitatago. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit puno ng isang panginginig na nagmumula sa matinding kalituhan. At bakit narito ang mga anak ko? Tignan niyo sila, Mateo. Ang sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pait at tapang na nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Tignan niyo ang mga anak niyo. Nagtatago sila sa dilim, naghahati sa isang pirasong tinapay
dahil ang sarili nilang lola ay pinagkakaitan sila ng pagkain. Ito ba ang disenyo ng pamilyang gusto nyo? Ang isang magandang mansyon na ang pundasyon ay ang luha ng mga bata? Tumingin si Mateo sa kanyang mga anak. Ang liwanag ay tumama sa maputlang mukha ni Alon at sa mga labing may bakas pa ng kanin. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng Macam Toyloy, ay tila nakaramdam ng isang bitak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matinis at autoritatibong boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Mateo, bakit mo kinakausap ang ahas na yan? Pumasok si Doña Imelda sa silid. Ang kanyang itim na belo ay nakapatong pa sa kanyang balikat mula sa kanyang gabi-gabing panalangin. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng banal na galit. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay may kasamang tunog ng pagtama ng kanyang takong sa kahoy. Isang ritmo na tila nagmamarka ng kamatayan ng anumang katuwiran. Madam, pinapahirapan niyo ang mga bata. Ang sigaw ni Marisol, ngunit bago pa siya makalapit ay hinarangan na siya ni Imelda ng isang matalim na tingin. Disiplina ang tawag dito, Mateo. Ang malambing ngunit malamig na, sabi ni Imelda habang hinahawakan ng braso ng kanyang manugang. Ang mga batang ito ay nagpapakita ng ugaling katulad ng sa babaeng ito. Kailangan nilang matutunan ang pagsisisi. Ginagawa ko ito para sa kanila, para hindi sila lumaking suwail katulad ng pagiging suwail mo sa alaala ni Isabela. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela ay tila isang magic word na nagpatahimik kay Mateo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang gaslighting ni Imelda ay tila isang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang luhika. Pero ma, hindi kailangang ikulong sila rito. Ang mahinang pagtutol ni Mateo. Ganyan na ba ngayon? Ang boses ni Imelda ay biglang naging paos. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, pagkatapos kong alagaan ang mga anak mo habang ikaw ay nalulunod sa sarili mong depresyon, ngayon ay pagbibintangan mo ako ng masama dahil lamang sa sinabi ng isang magnanakaw? Ang paghinga ni Imelda ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay tumirik ng bahagya at ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaatras patungo sa isang upuan. Ang bawat lamat sa kanyang boses ay tila isang hingi ng awa na sadyang idinisenyo upang makuha ang atensyon ni Mateo. Ito ang kanyang paboritong armas, ang pagiging biktima. Ma, okay lang kayo? Ang nag-aalalang tanong ni Mateo, mabilis niyang binitawan ang flashlight at inalalaya ng matanda. Ang pansin niya ay tuluyan ng nailayo sa mga bata. At kay Marisol, lumingon si Imelda kay Marisol, isang mabilis na sulyap na hindi nakita ni Mateo. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng sakit, kundi ng isang mapanuring tagumpay. Isang ngising aso ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya muling pumikit at huminga ng mabigat. Palayasin mo siya, Mateo. Ang pabulong na utos ni Imelda. O baka gusto mong mamatay na rin ako, katulad ng anak ko dahil sa sama ng loob? Napatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Tumingin siya kay Marisol, ang kanyang mga mata ay humihingi ng paumanhin, ngunit puno rin ng kahinaan. Umalis ka na, Marisol. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Parang awa mo na. Nanatiling nakatayo si Marisol. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa isang ama na hindi kayang protektahan ang kanyang sariling dugo laban sa isang huwad na banal. Bago tumalikod si Marisol, lumapit si Doña Imelda sa kanya. Sapat na malapit upang maamoy ang halimuyak ng mamahaling insenso at ang panlalamig ng kanyang hininga. Ang matanda ay bumulong, isang boses na sadyang ginawa para lamang sa pandinig ni Marisol. Makinig ka, hampas lupa. Maaring nahanap mo sila ngayon,
Pero sa oras na bumalik ka pa rito, sisiguraduhin kong kukunin ko ang mga batang ito sa korte. Ipapadeklara ko silang baliw at ipapadala sa isang institusyon kung saan hindi mo na sila makikita kailanman. Subukan mo ako at tignan natin kung sino ang paniniwalaan ng mundo. Ang banta ni Imelda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Marisol. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang puso, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ni Alon, Agos at Anod. Nakaalis si Marisol sa mansyon ng walang lumingon, ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang boses ni Imelda ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hanggang kailan mananatiling nakasuot ang maskara ng banal bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat ng natitirang liwanag? Hindi ako baliw, Mateo. Ang nanay ko. Siya ang tunay na arkitekto ng aking paghihirap. Siya ang gumagawa ng mga aninong kinatatakutan ko sa gabi. At siya rin ang nagnanakaw ng bawat hininga ng aking kalayaan. Ang mga salitang ito na isinulat sa isang papel na kupas na ang kulay at may mga mantsa ng tuyong luha ay tila isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng maliit na silid ni Lito na amoy luma at tila hindi na nasisikatan ng araw, nakaupo si Marisol sa tabi ng isang maliit na mesa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng mga aninong tila nakikinig din sa bawat salitang binabasa niya. Sa kanyang kandungan ay ang buong diary ni Isabela, isang makapal na kwaderno na may pabalat na pelus na kulay ube, ngunit ngayon ay punit-punit na ang mga gilid. Ito ang kayamanang itinago ni Lito sa loob ng maraming taon, isang saksi sa isang buhay na pilit ibinaon sa limot ng mga pader ng mansyong Santillan. Habang hinahaplos ni Marisol ang mga pahina, tila nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Isabela habang isinusulat ang mga ito. Basahin mo ang bahaging iyan, Marisol, ang mahinang sabi ni Lito habang nakatitig sa bintanang basag. Diyan mo maiintindihan kung bakit kailangang mamatay ang dangal ni Isabela para mabuhay ang dangal ni Doña Imelda. Itinuon ni Marisol ang kanyang paningin sa mga huling pahina. Doon ay nakasulat ang isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Si Isabela ay hindi nagkaroon ng sakit sa isip ng kusa. Ito ay isang dahan-dahang paglason, hindi ng katawan, kundi ng katuwiran. Isinulat ni Isabela kung paano siya pilitin ng kanyang ina na uminom ng mga gamot na nagpapalabo sa kanyang isipan at kung paano siya laging binubulungan na si Mateo ay may ibang babae. Lahat ay upang mapilitan siyang makipagdiborsyo at magpakasal sa isang matandang bilyonaryo na kaibigan ni Imelda. Gusto niyang ibenta ang sarili niyang anak? Ang bulong ni Marisol, ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa tindi ng pagkasuklam. Para sa pera? Para sa katayuan sa lipunan? Para sa kumpanya ng mga Santillan na noon ay malapit nang bumagsak. Ang dagdag ni Lito, ang kanyang boses, ay puno ng pagsisisi. Ginamit ni Madam ang anak niya bilang pambayad utang. At nang tumanggi si Isabela, doon nagsimula ang tunay na impyerno. Ang golden moment ay dumating nang biglang humagulgol si Lito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Patawarin mo ako, Isabela. Patawarin mo ako dahil wala akong ginawa, kundi manood. Habang unti-unti kang winawasak ng sariling mong ina. Natakot ako para sa trabaho ko, para sa pamilya ko. Naging duwag ako. Hinawakan ni Marisol ang kamay ng matanda. Isang simpleng haplos na puno ng pag-unawa at tahimik na pagpapatawad. Ngunit habang tinitignan niya ang pabalat ng diary, may napansin siyang kakaibang kapal sa likurang bahagi nito. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahang binakbak ni Marisol ang tela ng pabalat. Isang maliit at manipis na audio recorder ang nakatago sa loob ng isang ukit sa karton. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang dahan-dahan niyang pindutin ang isang maliit na pindutan,
Isang tunog ng hangin ang unang lumabas, na sinundan ng isang boses na nakapagpatigil ng mundo ni Marisol. Ito ay boses ni Doña Imelda, ngunit wala rito ang tamis at banal na tono na ginagamit niya sa harap ni Mateo. Ang boses ay malat, puno ng puot, at parang nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Uminom ka, Isabela. Huwag kang mag-inarte. Isang baliw na katulad mo ay walang karapatang maging ina sa mga batang iyon. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa'yo. Bukas, pipirmahan mo ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian o sisiguraduhin kong hindi mo na muling mayayakap ang mga anak mo. Sinundan ito ng isang mahina at basag na boses ni Isabela. Ma, parang awa mo na. Mahal ko si Mateo. Mahal ko ang mga bata. Ang pag-ibig ay hindi nakakabusog, Isabela. At ang mga batang iyon, sila ang magiging kapalit ng lahat ng nawala sa akin. Pinatay ni Marisol ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tila isang kumot na gawa sa tingga. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na mapigilan. Ngayon ay hawak na niya ang sandata na wawasak sa maskara ni Doña Imelda. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot para sa kanyang sariling buhay. Alam ni Marisol na hindi titigil ang matanda hanggat hindi nababawi ang ebidensyang ito. Ang bawat sulok ng bagyo, ang bawat anino sa kalsada ay tila naging mata at tainga ni Doña Imelda. Lito, ang mahinang tawag ni Marisol, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan nating iparinig ito kay Mateo. Ngayon din. Ngunit bago pa sila makatayo, ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng bodega ay bumasag sa kanilang plano. Hindi ito ang tunog ng isang ordinaryong sasakyan. Ito ay ang pamilyar at mabigat na dagundong ng makina ng sasakyan ng mga Santillan. Isang malakas na pagkatok ang tumama sa pintuan, hindi isang katok ng humihingi ng pahintulot, kundi isang katok ng nag-uutos at nagnanais na sumira. Marisol, alam kong nandyan ka. Ilabas mo ang pag-aari ng pamilya ko bago ko ipasunog ang bodegang ito, kasama kayong dalawa. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa labas, matalim at walang bakas ng awa, habang ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ay sumisilip sa mga siwang ng pinto, tila mga matang naghahanap ng biktima sa dilim. Ang dignidad ay hindi binibili sa pamamagitan ng ginto, Doña Imelda. Ito ay pinatutunayan sa kung paano mo tinatrato ang mga taong wala nang maibibigay sa iyo kundi ang kanilang katapatan. At sa gabing ito, ang iyong kapangyarihan ay kasing nipis na lamang ng usok na pilit mong itinatago sa ilalim ng iyong mga dasal. Ang boses ni Marisol ay halos pabulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpang hindi mabubura. Sa loob ng madilim na bodega, habang ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ni Imelda ay sumisilip sa mga siwang ng pinto, naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Hawak niya ang audio recorder na tila ito ang kanyang huling hininga. Sa labas, ang dagundong ng makina ng sasakyan ay tila isang nagngangalit na hayop na handang sumagpang sa sino mang humarang sa daan nito. Lito, Marisol, huwag ninyong sagarin ang pasensya ko. Limuling sigaw ni Doña Imelda mula sa labas. Ang tunog ng kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon na itinatago sa likod ng pagiging awtoridad. Ang diary na yon ay pag-aari ng mga Santillan. Ang anumang nakasulat doon ay mga guni-guni lamang ng isang babaeng na wala sa katinuan. Ibigay niyo yan sa akin at titiyakin kong makakaalis kayo ng bagyo ng buhay. Sa gilid ni Marisol, nakita niya si Lito na dahan-dahang tumayo. Ang matanda ay tila tumanda pa ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap na matagal nang nawala. Ang kislap ng isang taong wala nang balak pang matakot. Marisol, dumaan ka sa likod.
May maliit na bintana doon na patungo sa bangin ng creek. Ang mahinang utos ni Lito habang kinukuha ang isang lumang bakal na tubo sa sulok. Hindi sila makakadaan doon dahil masyadong madulas ang lupa. Ako ang haharap sa kanila. Ako ang naging piping saksi sa loob ng maraming taon. Panahon na para ako naman ang magsalita. Pero Lito, mapapahamak po kayo. Ang nag-aalalang sagot ni Marisol. Mas mapapahamak ang mga bata kung hindi makakaabot ang recorder na yan kay Mateo. Ang tugon ng matanda. Sige na, takbo. Ang golden moment ay nangyari nang hawakan ni Lito ang kamay ni Marisol sa huling pagkakataon. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng mga kalyo mula sa pagmamaneho para sa mga taong hindi kailanman nagpasalamat sa kanya. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako naging matapang, Marisol. Iligtas mo ang mga bata. Iligtas mo ang alaala ni Isabela. Sa tulong ni Lito, nakalabas si Marisol sa maliit na bintana. Ang kanyang katawan ay bumulusok sa putikan at matatalas na damo sa gilid ng creek. Ang lamig ng ulan ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Ang bawat takbo niya sa gitna ng sungmu at dilim ay tila pagtakbo patungo sa katarungan. Sa likuran niya, narinig niya ang tunog ng pagbuwal ng pinto ng bodega at ang galit na sigaw ni Doña Imelda na sinundan ng ingay ng mga gamit na nagtatalsikan. Samantala, sa loob ng mansyong Santillan, ang kapaligiran ay tila isang makulay na entablado na inihahanda para sa isang trahedya. Bukas na ang engrandeng selebrasyon para sa kaarawan ni Doña Imelda. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang, ang mga sariwang bulaklak ay nakapaligid sa bawat sulok, at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng napanis na pagmamahal. Si Mateo ay nakatayo sa balkonahe, nakatitig sa dilim ng gabi. Hawak niya ang punit na papel na nahanap niya sa kwarto ni Marisol. Ang bawat salita sa sulat na yon ay tila isang lason na dahan-dahang gumigising sa kanyang natutulog na katuwiran. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay natutulog na sa kanilang silid. Ang kanilang mga mukha ay payapa, ngunit may bakas pa rin ng kalungkutan na hindi kayang burahin ng anumang laruan. Isabela, ano ba ang hindi ko nakita? Ang bulong ni Mateo sa hangin. Pumasok ang isang katulong, dala ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Sir, may nag-iwan po nito sa gate para kay Doña Imelda. Sabi po ay huwag daw bubuksan hanggang sa selebrasyon bukas. Dinala ni Mateo ang kahon sa loob ng silid-aklatan. Ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa utos. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, tumambad ang isang itim na rosaryo. Putol-putol ang mga butil nito. At ang krus ay may bakas ng tila sinunog na bahagi. Kasama nito ang isang munting nota. Ang bawat butil ng dasal ay naging kadena ng kasinungalingan. Sa iyong kaarawan, ang bawat kadena ay mapuputol. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang rosaryong yon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang rosaryong laging hawak ni Isabela bago ito mawala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng babala, na ang bagyong kanyang kinatatakutan ay hindi na lamang namumuo sa labas, kundi nasa loob na mismo ng kanyang sariling tahanan. Sino ang nagpadala nito? At ano ang mangyayari sa selebrasyong inihahanda para sa isang reyna na ang korona ay gawa sa mga tinik ng pagkakanulo? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang premyo bago ang isang malakas na pagsabog. At sa gitna ng dilim sa labas, si Marisol ay patuloy na tumatakbo, bitbit ang katotohanang wawasak sa lahat ng bagay na binuo ni Doña Imelda sa loob ng maraming taon. Ang pinakamataas na tsore ay madalas na nakatayo sa ibabaw ng pinakamalalim na hukay ng mga lihim. At sa gabing ito, ang bawat hiyas na suot mo, Doña Imelda, ay magiging kasing bigat ng bawat luhang pilit mong ibinaon sa limot. Ang mansyong Santillan
ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng higanting chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling alak, litson, at mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ng mga elitista ng Baguio. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang barong at gown, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga kwentong puno ng pagyayabang. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Imelda, ang reyna ng gabing iyon. Nakasuot siya ng isang makinang na terno na kulay ginto. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga brilyante. Ngunit sa likod ng kanyang maputing pulbos at matamis na ngiti, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila isang hayop na naghahanap ng panganib sa bawat sulok. Si Mateo ay nakatayo sa isang madilim na bahagi ng balkonahe, malayo sa ingay ng musika. Ang kanyang puso ay tila isang bigat na bakal sa loob ng kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang tatlong anak, sina Alon, Agos at Anod, na nakasuot ng maliliit na tuxedos. Nakatayo sila sa tabi ng kanilang lola. Tuwid na tuwid ang likod, ngunit ang kanilang mga mukha ay walang kislap. Sila ay tila mga estatwa ng kalungkutan sa gitna ng isang selebrasyon. Naalala ni Mateo ang basag na rosaryo at ang sulat na nahanap niya. Ang bawat tawa ng kanyang biyenan ay tila isang sampal sa kanyang katuwiran. And now, a toast for our beloved Doña Imelda. Ang anunsyo ng MC na bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. The woman who kept this family together, the pillar of strength and faith. Habang itinataas ng mga panauhin ang kanilang mga baso, ang mga pintuan ng bulwagan ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay naging sanhi ng biglang paghinto ng musika at ng mga bulungan. Sa gitna ng pintuan nakatayo si Marisol. Ang kanyang itsura ay malayo sa karangyaan ng mga naroon. Ang kanyang damit ay basa pa ng ulan. Ang kanyang mga braso ay may mga galos mula sa pagtakbo sa creek. At ang kanyang mga paa ay may bakas ng putik. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng isang apoy na mas maliwanag pa sa anumang chandelier. Marisol, ang pabulong na tawag ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng gulat at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Security! Bakit nakapasok ang babaeng yan dito? Ang sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Palayasin niyo ang hampaslupang yan. Hindi gumalaw si Marisol. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at kuryosidad. Hindi ako naparito para sa inyo, Doña Imelda. Ang sabi ni Marisol, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na silid. Naparito ako para sa katotohanan. Naparito ako para kay Isabela at para sa mga batang ito na patuloy niyong pinapatay ang kaluluwa. Lies! Pure lies! Ang singhal ni Imelda, ang kanyang muka ay nagsisimulang mamula. Mateo, do something! She's mentally unstable. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, itinaas ni Marisol ang kanyang kamay na hawak ang maliit na audio recorder. Lumapit siya sa control booth ng sound system kung saan ang mga technician ay tila naging estatwa sa takot. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang recorder sa system. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon sa loob ng ilang segundo. At pagkatapos, isang tunog ng pag-static ang narinig na sinundan ng isang boses na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Uminom ka, Isabela. Huwag kang mag-inarte. Isang baliw na katulad mo ay walang karapatang maging ina sa mga batang iyon. Ang boses ni Doña Imelda, mabagsik, malupit at walang bakas ng pag-ibig, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang mga panauhin ay napaatras
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot. Nakita ni Mateo ang kanyang biyenan na dahan-dahang napaupo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng ginto. Ang pag-ibig ay hindi nakakabusog, Isabela. At ang mga batang iyon, sila ang magiging kapalit ng lahat ng nawala sa akin. Ang boses ni Isabela na puno ng hikbi ay sumunod. Isang tunog ng isang pusong nawasak na tila humihingi ng katarungan mula sa kabilang buhay. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Doña Imelda. Ang golden moment ay nangyari nang lumapit ang tatlong bata kay Marisol sa gitna ng bulwagan. Hindi sila natakot sa putik o sa gulo. Hawak kamay silang tumayo sa likod ng babaeng naglakas loob na ilantad ang dilim. Doon, sa harap ng lahat, ang mga bata ay hindi na mukhang mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang magtubig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Narinig ng mundo ang kanilang lihim na pighati. Tumingin si Mateo kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang galit na mas matindi pa sa anumang bagyo. Isang buhay. Isang buhay ang kinuha mo sa akin, Ma. At muntik mo nang kunin pati ang mga anak ko. Mateo, anak, edited iyan. Hindi iyan totoo. Ang pautal-utal na sagot ni Imelda habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Mateo. Ngunit ang bawat tao sa silid ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Ang mga kaibigan niyang elitista ay nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Tapos na ang palabas niyo, madam, ang sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang bagay ang napansin ni Marisol, isang hindi inaasahang kilos mula sa isa sa mga tauhan ni Imelda na nakatayo sa anino. Isang maliit na bagay ang kumislap sa kamay nito. Nakatutok sa direksyon ni Marisol habang ang lahat ay abala sa kahihiyan ng matanda. Isang matalas na tunog ng pagkabali ng baso ang narinig, na sinundan ng isang sigaw na nagmula sa balkonahe. Ang cliffhanger ay hindi ang pagbagsak ni Imelda, kundi ang biglang pagkawala ng malay ni Marisol sa gitna ng bulwagan habang ang audio recording ay patuloy na naguulit sa huling salita ni Isabela. Iligtas mo sila! Sino ang nagtangkang patahimikin si Marisol sa oras ng kanyang tagumpay? At sapat na ba ang pagkapahiya ni Imelda upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? Bitawan mo siya, Imelda. Wala ka ng karapatang hawakan ang sino man sa pamilyang ito dahil ikaw mismo ang sumira sa pundasyon ng tahanang ito. Ang boses ni Mateo ay hindi na isang pakiusap. Ito ay isang dumadagundong na hatol na yumanig sa bawat kristal na chandelier sa loob ng bulwagan. Sa gitna ng mamahaling carpet, dahan-dahang lumuhod si Mateo upang saluhin ang nanghihinang katawan ni Marisol. Ang maruming putik mula sa damit ng dalaga ay humalo sa mamahaling tuksido ni Mateo. Ngunit hindi ito ininda ng lalaki. Sa unang pagkakataon, hindi ang dumi ng panlabas na anyo ang kanyang nakita, kundi ang dalisay na liwanag ng isang babaeng itinaya ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang katawan ni Marisol ay tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitya. Ang kanyang pagkawala ng malay ay hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding bigat ng emosyong binitawan niya sa harap ng lahat. Ang kanyang mga pilik mata ay may bakas pa ng tuyong luha at ang kanyang hininga ay mababaw, tila isang munting ibong pagod na pagod sa pakikipagsabayan sa bagyo. Mateo, anak, makinig ka sa akin. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi sa pagsisisi, kundi sa tindi ng kahihiyang nadarama. Ang babaeng yan, binaligtad niya ang lahat. Isang montage lamang ang narinig niyo. Gawa-gawa ng isang taong gustong sirain ang dangal ng ating apelyido. Danggal, ang mapait na tugon ni Mateo habang dahan-dahang itinatayo si Marisol sa kanyang mga bisig. Ang dangal ay wala sa apelyido, Ma. Wala sa laki ng mansyong ito.
Ang dangal ay nasa katotohanang pinatay mo kasama ni Isabela. At sa gabing ito, ang toreng bakal na itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga panauhin na kanina lang ay yumuyukod sa harap ni Imelda ay nagsimulang magsipag-alis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga hollow blocks na nalalaglag mula sa pader ng kapangyarihan ng matanda. Naiwang nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang gintong terno ay tila naging isang mabigat na kadena na nagpabagsak sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, pumasok si Lito sa bulwagan. Ang kanyang mukha ay may pasa at ang kanyang barong ay punit-punit. Ngunit ang kanyang tindig ay matuwid. Hawak niya ang orihinal na diary ni Isabela, ang pisikal na ebidensya ng bawat luhang pumatak sa loob ng maraming taon. Sir Mateo, ang mahinang tawag ni Lito, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Tapos na ang pagtatago. Ang bawat pahina rito ay saksi sa kung gaano kalupit ang naging buhay ni Ma'am Isabela sa kamay ng sarili niyang ina. Ang golden moment ay nangyari nang hubarin ni Mateo ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Marisol. Ito ang unang pagkakataon na pinili ni Mateo na protektahan ang katotohanan kaysa sa kanyang sariling imahe. Hinalikan niya ang noo ng walang malay na dalaga, isang halik na puno ng pangakong pagbabago at pasasalamat. Lola, ang mahinang tawag ni Anod, ang pinakamaliit sa tatlo. Lumapit ang bata kay Imelda, ngunit sa halip na yakap, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding distansya. Hindi na po kami takot sa dilim dahil si Marisol, tinuruan niya kaming maghanap ng liwanag. Ang bawat salita ng bata ay tila isang huling hudyat ng pagkatalo ni Imelda. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang itim na rosaryo, ngunit sa pagkakataong ito, walang mga dasalang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig ay ang kanyang mabilis na paghinga at ang tunog ng pag-alis ng huling sasakyan ng panauhin sa labas. Ang katahimikan sa loob ng mansyong Santillan ay naging nakabibingi. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng hiyas, at ang lahat ng kapangyarihan ay tila naging mga basura sa isang iglap. Biglang narinig ang tunog ng sirena ng mga pulis na papalapit sa mansyon. Ang tunog ay tila isang panawagan ng katarungan na matagal nang hinintay. Tumingin si Mateo sa labas, sa direksyon ng kalsadang puno ng hamog, bago muling ibinaling ang tingin kay Marisol na dahan-dahan nang nagmumulat ng kanyang mga mata. Nandito na sila, ang bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit bago pa makapasok ang mga awtoridad, isang matalim na tawa ang kumawala mula kay Doña Imelda. Isang tawang puno ng kabaliwan at desperasyon. Tumayo siya at tumingin kay Mateo nang may matinding puot. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa pag-alis ko? Ang sigaw ng matanda habang itinuturo ang bawat sulok ng mansyon. Ang mansyong ito, ang bawat pader nito ay may nakabaon na lihim na hindi niyo kayang harapin. Mateo, ang huling pahina ng diary, hindi pa nababasa ni Marisol ang huling pahina. Ang cliffhanger ay hindi ang pagdating ng mga pulis, kundi ang biglang pag-iba ng timpla ng mukha ni Lito nang marinig ang sinabi ni Imelda. Mabilis niyang sinubukang itago ang huling pahina ng diary, ngunit huli na. Napansin ni Mateo ang pagkilos na yon. Anong lihim ang nakasulat sa huling pahina ng diary ni Isabela na tila kinatatakutan maging ni Lito? At bakit tila mayroon pang isang huling alas si Doña Imelda na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat? Ang katarungan ay tila malapit na, ngunit sa ilalim ng gumuhong toreng bakal, may isa pang mas malalim na hukay na naghihintay na mabuksan. Ang katotohanan ay parang araw
masakit sa mata kapag bigla ang sumikat. Pero ito lang ang tanging makakatunaw sa yelo ng kasinungalingang bumalot sa ating puso ng napakahabang panahon. Ang suwong mo sa labas ng mansyong santilan ay dahan-dahang napapawi na tila isang makapal na telang hinahawi upang paratingin ang unang silahis ng umaga. Sa loob ng malawak na bakuran, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng mga asul at pulang anino sa malamig na semento. Walang ingay ng sirena, tanging ang tunog lamang ng mga hakbang sa basang lupa at ang mahinang kalansing ng posas ang bumabasag sa katahimikan. Pinanood ni Mateo habang inaalakbay ng mga awtoridad si Doña Imelda patungo sa sasakyan. Ang matanda ay hindi na sumisigaw. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon. Wala ng buhay, wala ng kulay. Ang bawat alahas na suot niya ay tila naging mga pabigat na humihila sa kanya pababa sa lupa. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon, hindi puot ang nakita ni Mateo sa kanyang mga mata, kundi ang isang matinding kawalan, ang takot ng isang reynang nawalan ng kaharian at nalaman na ang kanyang trono ay binuo lamang sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang sinira. Dahan-dahang ibinaling ni Mateo ang kanyang paningin sa diary na hawak ni Lito. Ang huling pahina na kinatatakutan ng lahat ng kinuha niya ito at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, binasa niya ang mga huling salitang iniwan ng kanyang asawa. Mateo, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Pinatawad na kita bago pa man ako tuluyang malunod sa dilim. Ngunit pakiusap, huwag mong hahayaang mamatay ang liwanag sa mga mata ng ating mga anak. Humanap ka ng isang pusong tapat, isang pusong hindi gawa sa ginto kundi sa pag-ibig. Isang pusong magtuturo sa iyo na ang pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapalaya. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Mateo. Ang huling lihim ni Isabela ay hindi isang sumpa, kundi isang basbas. Tumingin siya kay Lito, na ngayon ay nakayuko at tahimik na lumuluha. Bakit mo ito itinago, Lito? Ang mahinang tanong ni Mateo. Dahil natatakot ako na baka hindi mo kayanin ang bigat ng pagpapatawad ni Ma'am Isabela, sir. Ang sagot ng matanda. Pero ngayon, nakita ko na ang liwanag na hinahanap niya ay narito na. Lumingon si Mateo kay Marisol na nakatayo malapit sa sasakyan, kasama ang 3 bata. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa mukha ng dalaga na tila isang anghel na nagbabantay sa gitna ng mga guho. Lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang bagong timpla ng kaba at pag-asa. Sa gitna ng daan, sa harap ng lahat, dahan-dahang lumuhod si Mateo sa harap ni Marisol. Ang kanyang mga tuhod ay dumapos sa basang putik. Ang parehong putik na naging saksi sa pagtataboy niya sa dalaga noon. Marisol, patawarin mo ako. Ang boses ni Mateo ay basag, puno ng pagsisisi na matagal nang kinikimkim. Naging bulag ako sa katotohanan dahil sa sarili kong takot. Ginamit ko ang aking arkitektura upang magtayo ng mga pader, imbis na magtayo ng mga tulay patungo sa mga mahal ko. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan. Nanatiling tahimik si Marisol sa loob ng ilang sandali. Hinawakan niya ang mga balikat ni Mateo at dahan-dahang pinatayo ang lalaki. Ang kanyang haplos ay hindi na malamig katulad ng sungmu, kundi mainit at puno ng kalinga. Ang sugat ay bahagi na ng ating kwento, Mateo. Ang sabi ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sumisikat na araw. Ngunit ang mahalaga ay pinili nating gumaling, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Itinuro ni Marisol ang 3 bata. Lumapit sina Alon, Agos at Anod at sabay-sabay silang yumakap sa kanilang ama at kay Marisol. Ang kanilang munting pamilya ay tila isang munting pulo sa gitna ng isang nagngangalit na dagat na dahan-dahan nang kumakalma. Aalis na tayo rito.
ang deklarasyon ni Mateo. Iiwan na natin ang mansyong ito. Dadalhin ko kayo sa Leyte, sa lugar kung saan malaya ang dagat, kung saan ang mga alon ay hindi kinukulong. Ang golden moment ay nangyari nang lulan na sila ng sasakyan. Habang tinatahak nila ang palikulikong daan pababa ng Baguio, ang tatlong bata ay nakadikit ang mga mukha sa bintana. Habang unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa mga pine trees patungo sa malalawak na kapatagan hanggang sa maamoy na nila ang alat ng dagat, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkamangha. Nang marating nila ang baybayin, mabilis na tumakbo ang tatlong bata patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng kanilang pagtawa ay humahalo sa himig ng mga alon. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni na Alon, Agos at Anod na mabasa ang kanilang mga paa sa malayang tubig. Hindi na sila takot, hindi na sila nagtatago. Nakatayo sina Mateo at Marisol sa buhanginan, pinagmamasdan ang mga bata. Ang hangin ng dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha, dala ang pangako ng isang bagong simula. Salamat Marisol, ang bulong ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Salamat din Mateo, dahil pinili mong makinig, ang sagot ni Marisol. Ang cliffhanger ay hindi na isang banta ng panganib. Ito ay ang katahimikan bago ang huling yugto ng kanilang buhay. Ang pagtatayo ng isang tunay na tahanan sa ibabaw ng pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Ngunit habang sila ay nakatitig sa abot tanaw, isang pamilyar na anino ang nakita ni Marisol sa malayo. Isang matandang lalaki na nakatayo, malapit sa isang puno ng niyog, kumakaway ng bahagya. Si Lito, bakit siya sumunod sa kanila sa Leyte? At anong huling balita ang dala niya mula sa Baguio na maaring maging huling piraso ng kanilang bagong buhay? Ang bawat dalampasigan ay may dalang pangako ng pagbabalik. Ngunit para sa amin, ang dagat ng Leyte ay ang simula ng isang paglalakbay na hindi na kailanman muling lilingon sa dilim ng kahapon. Ang sikat ng araw sa Leyte ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa balat ng tunay na kalayaan. Malayo sa malamig na sungmu ng Baguio, ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang hangin mula sa mga puno ng niyog ay nagbigay ng bagong buhay sa mga baga ni na Mateo at Marisol. Sa harap nila, ang malawak na asul na karagatan ay tila isang higanting salamin na sumasalamin sa langit. Payapa, malaya, at walang itinatagong lihim. Lumapit si Lito sa kanila. Ang kanyang mga hakbang sa buhanginan ay mabagal ngunit may kasiguraduhan. Hawak niya ang isang puting sobre. Ang papel nito ay malinis at walang bahid ng putik o luha. Ito ang huling balitang dala niya mula sa hilaga. Ang huling kabanata ng isang masamang panaginip na pilit na nilulusaw ng sikat ng araw. Sir Mateo, ang bungad ni Lito, ang kanyang tinig ay magaan na tila isang huni ng ibon sa umaga. Ipinadala ito ng inyong abogado, si Doña Imelda. Tuluyan na siyang nahatulan. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay inilipat na sa pangalan ng inyong mga anak sa ilalim ng inyong pangangalaga. At ang mansyon sa Baguio, ipinagbili na ito. Wala na tayong babalikan pa doon. Huminga ng malalim si Mateo, isang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang tatlong bata ay abala sa pagbuo ng isang kastilyong buhangin. Salamat, Lito. Salamat dahil nanatili ka sa tabi namin hanggang sa huli. Dito, sa tabi ng dagat, gusto kong bumuo ng isang bagong tahanan. Isang tahanan na gawa sa kahoy at liwanag, kung saan ang bawat pinto ay laging bukas para sa sinumang nangangailangan ng kalinga. Ang golden moment ay nangyari nang tawagin ni Alon si Marisol upang ipakita ang kanilang ginawang kastilyo. Lumuhod si Marisol sa buhanginan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa maliliit na kamay ng mga bata. Napansin ni Mateo na hindi na nagtatago ng pagkain si Anod sa kanyang bulsa. Ang bata ay tumatawa ng malakas
habang hinahabol ang maliliit na alon na dumarating sa pampang. Ang takot na dati ay nakabaon sa kanilang mga mata ay napalitan na ng kuryosidad at kagalakan. Marisol, ang tawag ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Marisol, isang hawak na puno ng paggalang at isang namumuong pag-ibig na hindi na kailangang itago sa anino ng nakaraan. Sabi ni Isabella sa kanyang diary, humanap daw ako ng isang pusong tapat. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko na ang arkitektura ay tungkol lamang sa mga plano at materyales. Pero ikaw, tinuruan mo ako na ang pinakamagandang disenyo ay ang pag-ibig na handang magsakripisyo. Tumingala si Marisol kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila mga perlas sa ilalim ng dagat. Hindi ko hinangad na maging bahagi ng inyong mundo, Mateo. Ang tanging hangad ko lang ay makitang muli ang nangiti sa mga mata ng mga batang ito. Pero sa pagliligtas ko sa kanila, tila iniligtas ko na rin ang sarili ko. Dahan-dahang pinagsama ni Mateo ang kanyang mga daliri. Sa mga daliri ni Marisol, walang salitang binitawan, ngunit ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang pangako ng pagsasama. Ang init ng palad ni Mateo ay nagbigay kay Marisol ng katiyakan na hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa sa gitna ng ulan. Ito ang kilig na hindi kailangan ng marangyang salita. Isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa sugatan, ngunit ngayon ay sabay na gumagaling. Habang lumulubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang napakalaking painting na nagmamarka ng pagtatapos ng isang mahabang gabi. Ang tatlong bata ay tumakbo patungo sa kanila. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na bumabalot sa buong dalampasigan. Sa huling sandali, lumingon si Marisol sa abot-tanaw. Nakita niya ang isang puting ibon na malayang lumilipad patungo sa malayo. Sa kanyang isipan, narinig niya ang huling bulong ni Isabella. Hindi na isang hiling ng saklolo, kundi isang pasasalamat na nagmumula sa kabilang buhay. Malaya na kayo, ang bulong ni Marisol sa hangin. Malaya na tayo. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagdadala ng pait. Ang bawat hampas ay tila isang paglilinis, isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng kasinungalingan. Sa ilalim ng malawak na langit ng Leyte, ang bagong pamilya ni Mateo at Marisol ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang bagong tahanan, isang tahanang binuo hindi sa ibabaw ng bato, kundi sa ibabaw ng wagas at tapat na pagmamahal. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa katahimikan ng isang sementeryo, kundi sa masayang ingay ng pagtawa ng mga batang hindi na kailanman muling matatakot sa dilim. Isang taon na ang lumipas mula nang iwanan ni Mateo at Marisol ang Baguio. Ngunit ang bawat sandali sa kanilang bagong buhay sa Leyte ay tila isang sariwang pahina ng isang aklat na puno ng liwanag. Ang mansyong Santillan na dati ay parang isang magandang puntod, ay isa na lamang malabong alaala. Isang aninong tuluyan nang natunaw sa ilalim ng sikat ng araw ng kabisayaan. Sa dalampasigan, kung saan ang mga niyog ay sumasayaw sa ihip ng hangin, isang payak na bahay na gawa sa matibay na kahoy at kawayan ang nakatayo, ang tunay na obra maestra ni Mateo. Sa loob ng bahay na yon, ang bawat sulok ay hindi na amoy amag o kandila. Sa halip, ang halimuyak ng sariwang prutas, nilulutong kanin, at ang amoy ng dagat ang nananaig. Nakaupo si Mateo sa kanyang hapagkainan. Hindi na mga blueprints ng naglalakihang gusali ang kanyang sinusuri, kundi ang mga guhit ni na alon, agos at anod. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng kalyo mula sa pagtulong sa pagbuo ng kanilang bahay. Ngunit ang mga matang dati ay puno ng Mac Cam Toyloy ay ngayon ay nagniningning na sa tunay na kagalakan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Mateo? Ang malambing na tanong ni Marisol habang inilalapag ang isang baso ng sariwang buko juice
sa kanyang tabi. Tumingin si Mateo kay Marisol at pagkatapos ay sa kanyang mga anak na naglalaro sa labas. Oo, Marisol, napatawad ko na ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na kailangan kong magdusa para mabayaran ang pagkukulang ko kay Isabela. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na pagbabayad puri ay ang pagpili na maging masaya at ang pagprotekta sa mga mahal ko sa buhay. Ang galit ko kay Doña Imelda ay wala na rin. Hindi dahil sa tama ang ginawa niya, kundi dahil ayaw ko nang bigyan ang kanyang anino ng puwang sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kalayaan. Ang golden moment ay ang paglapit ni Anod sa kanila. Dala ang isang maliit na kabibe na nahanap niya sa buhanginan. Ibinigay niya ito kay Marisol at tinawag itong nanay. Walang naging pag-aalinlangan sa tinig ng bata. Isang natural na pagkilala sa babaeng hindi man nagbigay sa kanila ng buhay sa pamamagitan ng dugo, ay siya namang nagligtas sa kanilang mga kaluluwa mula sa kamatayan. Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng mga bangungot, kundi ng mga pangarap para sa bukas. Si Lito, na ngayon ay itinuturing na nilang lolo ng pamilya, ay masayang nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng maliliit na bangkang papel na pinalulutang nila sa mga munting agos ng tubig. Ang aral na naiwan sa kanilang mga puso ay malinaw na tila kristal. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga taong magkakadugo, kundi ng mga taong handang tumayo sa gitna ng unos upang protektahan ang isa't isa. Ang katotohanan, gaano man ito kapait sa simula, ang tanging gamot na makakapagpagaling sa mga sugat ng nakaraan. Ang pag-ibig ay hindi pagsakal o pagkontrol, kundi ang pagbibigay ng sapat na lakas sa isa't isa upang lumipad ng malaya. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nagkulay ginto ang buong Leyte. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, tila isang paulit-ulit na bulong ng pasasalamat. Hawak kamay na nakatayo sina Mateo at Marisol, pinagmamasdan ang kanilang munting mundo. Ang bawat patak ng luha noon ay naging binhi ng kagalakan ngayon. Ang kwento ng ang paglaya ng mga alon ay hindi nagtatapos sa sila ay nabuhay ng masaya habang buhay, kundi sa isang mas malalim na pangako. Sila ay nabuhay ng may katotohanan, pag-asa, at wagas na pagmamahal. At sa huling pagkakataon, ang bawat alon na dumating ay hindi na nagdala ng pighati, kundi ang himig ng isang bagong simula na hindi na kailanman muling malulunod sa sungmo ng kasinungalingan. Tapos na ang mahabang paglalakbay ng pamilya Santillan. At sa wakas, nahanap na nila ang dalampasigan ng tunay na kapayapaan sa gitna ng pag-ibig at katotohanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling kabanata ng ating kwento. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat salita ng ang paglaya ng mga alon. May mga gabi na tila naririnig ko ang bawat hikbi na alon, agos at anod sa dilim, at may mga sandali na nadurog ang aking sariling puso habang isinusulat ang mga eksena ng kawalan ng katarungan sa loob ng mansyong Santillan. Ang pagsasalarawan sa bawat pait na naramdaman ni Marisol sa gitna ng unos ang pinakamahirap na bahagi para sa akin bilang manunulat, dahil ang bawat salita ay tila isang sugat na kailangang buksan bago ito tuluyang maghilom. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at inspirasyong nagmumula sa mga kababaihang aking nakilala. Mga taong may itinatagong pait sa likod ng kanilang mga ngiti, ngunit nananatiling matatag at puno ng kalinga para sa mga taong walang kinalaman sa kanilang sakit. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamaliwanag na ilaw sa dulo ng madilim na pasilyo ng ating buhay. Parang isang munting binhi na itinanim sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, ang pag-asa ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol sa ilalim ng sikat ng araw.
Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating nakasama, nais ko kayong tanungin ng isang mahalagang bagay. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan ni Doña Imelda sa lahat ng kanyang ginawa? O ikaw ba, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mateo, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng kaligayahan ng iyong pamilya sa loob ng maraming taon? Nais kong marinig ang inyong boses at saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong mga damdamin sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maantig at mabigyan ng lakas ng loob na harapin ang kanilang sariling mga unos. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at hanggang sa muling pagkikita sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong hitik sa damdamin, aral at pag-ibig.